At yun na nga, habang nagkakalkal ako sa aking galeri, nakita ko itong aming bakasyon dati pa. So napag-isip-isip ko na napakaswerte pala talaga namin sa aming mga amo dahil hindi lahat ay pinapalad dito sa abroad. At ni minsan hindi kami tinuring ng aming mga amo na iba sa kanila. Kaya kung ituring kami nila ay parang mga kapatid lang o talagang isang kapamilya. Kaya wala akong pinalampas at sinulit ko talaga ang pagliligo ko sa dagat dahil alam kong matagal na naman ito bago maulit. Nagbabad ako at talaga namang sinulit ko ang sikat ng araw habang kasama ko ang aking mga amo at mga alaga na naliligo rin kasi hindi ko silang pwedeng kunan ng video sapagkat ito ay walang pahintulot nila o talagang bawal dito sa Saudi Arabia. At palibasa ay lumaki ako sa probinsya at malapit sa dagat, talagang namiss ko ang mga pagkakataong ito at moment na to kaya in-enjoy ko at nilubos-tubos ko ang pagkakataong habang nandito pa kami sa bakasyon malapit sa dagat. Kaming dalawa ni Ate Maribel ang magkasama dahil sa sobrang lamig at hindi niya nakinaya ay umalis na siya kaya ako na lang ang nag-moment at nag-video ng aking mga paglangoy-langoy. Ipapakita ko sa inyo ang paglalangoy ko na parang isang butanding. Ngayon natatanong dati kasi ako sumabak sa swimming contest kaso nga lang hindi pinalad kaya ayun naging syakala na lang dito sa Saudi Arabia. Naman ako nagsisi kung ito lang ang aking trabaho dahil ako isang marangal na OFW at talaga namang kinakaya ko lahat ng pagsubok na dumarating sa aking buhay. Kaya maswerte pa rin ako sa aking mga naging amo. Ewan ko lang kung maswerte sila sa akin. Good luck na lang sa kanila. So by the way, kahit ganun pa man din, nakasampung taon naman ako sa kanila. Kumbaga talaga napalapit na yung puso ko sa kanila at napamahal na ako sa kanila. Ganun din sila sa akin. Kaya pasalamat pa rin ako. Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil ibinigay ni God sa akin yung mga amo ko na talagang sobrang mababait naman talaga na hindi ko akalain talaga na mangyayari din to sa akin. Dahil bago ako makarating sa ganitong sitwasyon sa amo ko ay marami din naman akong pinagdaanan bago yun. So ayun na nga, bago ko tapusin ang bidyong to, talagang sa mga kagaya kong OFW, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi lahat ay nakukuha sa pangmadalian o sa mabilis na paraan. So lalo na kapag ang involved dito ay yung loob ng amo mo, kailangan kukunin mo talaga siya. Hindi mabilis o sa pangmadali ang paraan. Kailangan ipakita mo sa kanila na sincere ka. Kailangan ipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka, na pagkatiwalaan sa loob ng kanilang pamamahay. Okay. Na hindi ka gagawa ng kung ano man ang ikadidismaya niya sa'yo or ikatataka or ikatatakot para sa kanyang mga anak. Kaya kung ikaw ay bago pa lang, huwag kang mag-alala. Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Para sa pamilya mo, para sa pangarap mo, at para sa mga gusto mo sa buhay. Walang imposible sa taong may pananampalataya sa Panginoon at palagi kang magdasal. Palagi mong isipin na mahal ka ng Panginoon kahit gaano pa man kadami ang ibinibigay na pagsubok niya sa'yo. Lagi mong tandaan, lahat ng yan na pinagdaanan mo ay may sukli at may babalik sa'yo na mas maganda pa at deserve mo para sa iyong buhay. Kaya don't give up. At dito naman sa kaangkas ko na chicks, Nanay Maricel, na 3 bilyon ang kaba dahil walang tiwala sa pagmamaneho ko. Sana hindi mo malimutan tong moment na to. Ito yung the best sa ating dalawa.